Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Nako, na-miss ko to ng matagal na panahon. I was hoping nandito pala sa studio dahil matagal ko nang ini-interview at sikat na sikat siya ngayon. Yeah. Dahil hindi siya natatakot magsalita tungkol sa kanyang mga views, lalong-lalo na pagdating sa kalusugan. Pero ngayong araw po na to, pag-uusapan natin ang mga sakit sa puso. Ito po in particular yung pagtaas ng mga heart illness ngayong Kapaskuhan, 'di ba? During the holidays. Okay, kasama po natin via Zoom, walang iba kundi ang ating cardiologist na si Dr. Anthony Liachon. Doc Tony, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga Ninya at Jack, magandang umaga at hindi ako makakapunta dyan at nasa ospital tayo but just the same, na-miss ko rin kayo. Yes, Doc. Laging kong napapanood na lang kayo sa everywhere actually. And it's always great to listen to your views. Alam mo, yung magulang ko, laging nagpa-forward sa akin pag napanood ka nila. O, sinabi ni Doc Tony ganito. O, diba? Dati nakita ko si Doc Tony, nahiya lang ako lumapit. Nakita ko siya, namimili doon sa tindahan ng damit din. Nandun din ako, kaya lang nahiya ako lumapit. Sabi ko baka awkward. Kaya Doc Tony. Ngayon, Next time, baka magpapakilala ako. Pwede ka na magpa-check up. Well, Doc Tony, unahin po muna natin, mula sa isang cardiologist, ano po yung pinaka-binabantayan natin pagdating sa ating kalusugan sa puso kapag holiday season? Well, all time, ang base globally at saka sa Philippine Statistics Authority ay sakit sa puso or ischemic heart disease or coronary artery disease. And then, by a mile, malaki ang distansya. Ang susunod, cancer. Dati number 3 ang cancer. At ang pangatlo ay stroke. At ang pang-apat, ito medyo surprising pero diabetes na nagdadialysis. So, itong apat na sakit na ito, lifestyle diseases, ay 80% ng lahat ng mortalities o yung namamatay taon-taon. Ang ibig sabihin, 80% ng namamatay sa Pilipinas ay non-communicable or hindi nakakahawa versus communicable na 20%, kasama dyan pneumonia, AIDS, tuberculosis. Yan. So, 80% ng namamatay sa Pilipinas at globally ay dito po sa lifestyle diseases. And then, ang bagong konsepto, hindi na siya sakit ng mayaman at hindi na rin siya sakit ng matatanda. Sakit siya ng mahihirap at sakit siya ng mga bata. Yan ho yung bagong konsepto. At merong siyempre upswing, Jack Ninya, pagka November, December, January, February. Pero nakita natin all year round, tumataas na ang lifestyle diseases. Hindi katulad nung unang panahon, makikita mo ang peak niyan ay end November hanggang Pebrero. Pero ngayon nakita natin, nagtataasan ang numero kahit anong parte ng season. Pero mas mataas pa rin pagka Desyembre, Enero at pababa ng Pebrero. So yan ang data nakikita natin globally at saka dito sa ating Philippine Statistics Authority. Doc Tony, ano to? Dahil ito ba, syempre, dahil holiday season, nandiyan yung, of course, puyat ka lagi, dahil may mga parties, umiinom kayo. Tsaka, of course, yung kinakain, dahil syempre, di ba, partner, dyan yung mga hamon, mga lechon, yung contributing factor ba yan? Tsaka, of course, stress. Di ba? Nandiyan din yan. Okay. May gumawa ng pag-aaral, no? 1973, si Dr. Robert Lohner, dati siyang Pangulo ng American Heart Association. Merry Christmas at saka ang title Merry Christmas Syndrome and Heart Attack Syndrome, na mataas na namamatay dahil sa mga bagay na ito. Ang number one, akala nila
because of the cold weather. Kasi Okay. pag cold weather kasi, mas makipot ang ugat natin. Yan ang number one. Pero napatunayan kahit sa temperate countries or may init na countries, mataas din. Okay. So sumunod, overindulgence. Yung maraming kinakain, mas maraming naninigarilyo, umiinom ng alak, mas maraming puyat, walang pahinga. Ang number 3 ay stress. Okay. Either through physical, emotional, or funding or financial stress. Kasi ito yung panahon na yun. Pang-apat, na nakita din, kung kailan ka nag-i-enjoy, doon walang mga doktor or nurses kasi nagli-leave din sila. So, ibig sabihin, during the time na nag-i-enjoy ang mga tao, doon nadidelay ang panggagamot kasi tao din naman ang mga healthcare workers Oo. at nagli-leave at the time na ang guard natin sa sarili natin ay mas mababa. So merong disparity ng pagtingin. At ang panghuli ay yung kakulangan din ng pera lalo na sa mahihirap na bansa. So kasi alam mo sa ngayon ang karamihan ng nakikita namin na may sakit sa puso ay dahil wala silang pang ECG, wala silang pang laboratory. Nagugulat na lang sila, matataas ang kanilang sugar, cholesterol, yung kanilang mga creatinine. Kaya ang dami nagdadialysis kasi wala nga silang pera. And this is an important factor din. Lalo na pagka ikaw ay mahirap, lalo na pag Pasko, siyempre uunahin mo yung Noche Buena, yung pagkain, rather than your health eh. So yun ang mga bagay based doon sa nakita natin pag-aaral. These are data na kinal natin and timeless siya kahit 40 years na yung pag-aaral sa Amerika, this can be applied pa rin sa atin. present day. And then meron pang climate change. Ang bagyo kasi ngayon, Jack, niya minsan umaabot ng ngayon meron tayo Bevern, nakita ko Bevern, Verbena. Verbena. dati nun pagka bumabagyo ka parang hanggang September, October, pero ngayon Meron pa rin. magdi-Disyembre meron at nakita rin naman natin na nakaka-apekto din yung climate change din sa atin kasi lalo naghihirap ang mga tao. And therefore, kung ang funding mo mahina, hindi ka makapagpa-check up, no? So, these are important things lalo na for a country na walang universal healthcare. As in other countries, sa UK or Commonwealth nations, other Asian countries, no? Universal healthcare, Hong Kong, ang Thailand, 9% lang binabayad. Pag pumunta ka ng Japan, Thailand, Malaysia, walang iintindihin ang ordinary citizen at pwede na lang sila magpa-check up. So yun ang sa akin ang nakaka-apekto, the climate change and then the poverty leading to lack of awareness. Kasi yung binabanggit ko yung number 3, nakakagulat Ninya Jack eh. Kasi yung nagdadialysis in late 80s, nung ako residente pa, ang dialysis beds lang, 4 lang. Okay. Ngayon ang beds, 40 beds, 3 shift. Ibig sabihin, may umaga, may tanghali, may gabi. So ibig sabihin, 120 patients yun. Aside from from our place sa Commonwealth, makikita mo meron mga dialysis units na hiwalay pa, not inside the hospital. So, ang new scourge talaga, diabetes na nagki-kidney failure. And marami sa mga kababayan natin nagkakaganito 1980s. During that time, wala pang mga hamburger. Yun Proliferation nga. kasi ng hamburger. Fast Sa food. fast food. Naku, Fast food. parang Yun. nag-cheeseburger ako kahapon. Yun. Yun. After a Tapos, long time. Mangumpisal ka na kay Doc Ayun na Tony. nga, Oh. Doc, kasi, at saka pag, alam mo, ang alat. Ewan ko, Doc, ang alat. So, ewan ko, yung alat ba,
Malaking factor yan sa tsaka high blood. Di ba, Oo, Dr. di ba, Nick, naririnig ko ikatulad yun. sinabi, kumain ka Oo, maalat. oo, Minsan may ikaw, sabihin, aminin mo na. ay, Ano kumain rin? ako maalat. Kakain ako matamis din. Di ba? Para Which is kuha ka magbalanse. naman ng ano, makakuha ka naman ng diabetes doon, di ba? Okay, Hirap din very doon, good. eh, no? Speaking of maalat, Okay, ito ang observation ko. Through the years, napagtanto ko na ang pinakamasamang pagkain, maalat. Oh. And then ang susunod, matamis, and then fat. Sabihin ko sa iyo kung bakit. uy, teka Doc, napapa- sandali, wow, wait lang. Pinakamasama, maalat, number 2 lang. First runner-up lang yung matamis. runner-up. At Yes. second runner-up yung fats. Still top 3 Okay. ha. Hindi ibig sabihin, i-ignore Oo. nyo yung fats. Okay. Oh, Go I'll ahead, tell Doc. You can die kasi in 3 days na maalat ang pagkain eh. I'll tell you. Kasi kunyari, ang kumain ka lang na maalat, let's say, lahat halos ng pagkain maalat eh. May mga sausawan, patis, tatlo yan eh. December 23. And then, pagpalagay mo December 20, makikita mo, based sa studies, yung kay Cloner, ang pinakamataas na namamatay December 25. And then December 26. Bababa ng konti, tataas uli ng December 31, January 1. So mga kababayan, ang pinakamataas na araw ng namamatay po sa buong mundo, December 25. At yan yung Pasko, sign. no? Pasko? Doc, I mean, alam mo, Doc, parang yung mga tao kasi in denial dyan eh. Naku, Pasko naman eh. Baka minsan lang May gamot naman. naman eh. Oh, Yun may lagi gamot sabihin. naman or once a year lang naman. Ba't hindi ko na to, di ba? Magpakasaya ka, di ba? Pero actually, Doc, ako ilang years na rin po ako nagko-cover and lagi ako na-assign ng mga tumataas ang insidente ng heart attack tuwing Disyembre. Oo. At maraming trahedya nangyayari tuwing December. Pansinin niyo po, may mga kamag-anak po tayo, wag naman po sana, mahal sa buhay, na bigla na lang naatake sa puso or something pagdating ng December. And imbis na magpakasaya ka or mag-celebrate ng Pasko, ay nagluluksa. Oo. Imbis na Tama. Noche Buena, nandun ka sa lamayan. Yes. Opo, Doc Tony. That's very good observation. Ang merriest time of the year, but the deadliest is December 25. So pagkatapos ito, mag-google po kayo. Yes. Hindi po ako magkakamali dyan. Inaaral ko po yan. Yung aking tito, when I was 6 years old, namatay siya Pasko eh. Kaya nga po, opo. Kasi nga, nagiinuman, maalat. So, nagpipik yan on the 3rd, kunyari, December 20, araw-araw, handaan. Sa Pilipino, walang ordinaryong handaan na walang lechon. Parang ang lechon ngayon, dati nung maliit ako, at tuwa ako pagka binyagan at kasalan kasi makakatikim ako ng lechon. Ngayon, ordinary na. Kunyari, umattend ka ng party, may lechon kaya doon. Parang ganon. So, Parang wala ganun ka pa eh. sa balat. May lechon ba dyan? Hindi ako pupunta pag wala. At saka Oo, pag hindi, parang ordinary pag na, makunat diba? yung lechon, di rin ako pupunta. Kailangan crispy. diba? Opo. Lahat ng pagkain, pagka walang lechon, tapos walang kare-kare, bali wala eh. May bagoong yun eh. Kaya ang deadliest, ako personally at my age, past 60, pag kumain lang ako ng maalat, ang sakit ng bato ko, pagtingin ko ng blood pressure ko mataas. Kunyari 3 days lang. And then mamanasin ka. Ito ang tip, ladies and gentlemen, kung nakikinig kayo. Pagkain nyo 3 araw lang, check your blood pressure. Kung sumasakit ang ulo nyo at namamanas kayo, ibig sabihin, napaalat ang kain nyo. Ang susunod na masamang pagkain, matamis. Oo, kasi ang matamis, you can gain actually 5 to 8 pounds in December. 1 to 2 pounds per Opo. week, 1 to 2 pounds per week. O 8 pounds. Di ba? Ganito, di magdi-December 1 na, Jack, magawa nga tayo ng weighing challenge, ano? I-weigh nyo ang sarili nyo ng December 1, tapos January 1. Oo, tingnan para alam mo natin, yung ano? difference kung nag-gain ka or nag-lose ka ng I weight. don't think ako mag-lose eh. Minimum 1 pound per week. Yun yung minimum Pero I see minimum pa patients yun. 8 pounds Ooh. pag check up niya ng Enero.
Eh, teka, Doc, may solusyon ako dyan. Kung magpapayat ako ngayon, tapos kakain ako ngayong December. Hindi, tsaka, Kunyari yung 8 pounds ayun, i-lose ko ngayong November, tapos kakainin ko sa December. May kilala kasi akong gano'n. Oo, ito pa partner and Doc Tony, no, Oo. napapansin ko nung active pa ako nagbabadminton ay pag December, kumukonti yung naglalaro. Hindi ko alam kung dahil nasa Ang Christmas hirap eh. party sila, nawawala yung exercise nila pag Nawawala. December. Di ba, Doc Tony, tama yan. Nakikita ko talaga, Wala. ang daming bakanting court. Mahirap rin gumising ng maaga Oo, kung ang daming nag-exercise ka sa di morning. ba, Doc, na nawawala din yung nag-exercise. Sabihin nila, bawi na lang ako sa January 1, magiging New Eh Year's paano resolution kung ko may yun. sakit ka na nun or worse, di ba? Oo. Doc. Dapat. Ang latest, Oo. Jack, yung book na Blue Zone at saka yung sa Netflix. Yes. Sige nga, Doc, Okay. ikwento mo uli yan. Very interesting. Mm-mm. Okay. Yung Blue Zone, 6 episodes lang yan. These are countries in the world na ang buhay nila 90 to 100. Oo. Ngayon, Okinawa, Japan, Sardinia, Italy, which is actually on the southern part. If you watch yung moving Equalizer, tabi siya ng Sicily. And then Icaria, Greece, and then Loma Linda in California where the Seventh-day Adventists nakatira, and then Costa Rica. Naobserbahan ni Dan Buettner, na author nito, na ang mga taong ito mahabang buhay, believe it or not, because they move naturally. Let's say for Italy, naglalakad sila sa cobblestone at magsisimba sila. So hindi nila alam, yung pagsisimba nila every day, they burn calories. Alright. Tapos ang pagkain nila, hindi yung katulad natin sa urban areas na in every condominium, every areas, establishment, may fast food sa basement. Sa kanila, sa Japan, 60% ng kinakain nila ay root crops, mga kamote. Mediterranean diet in some of the European countries. And then, of course, pag Adventist ka, hindi ka kumakain ng mga karneng bawal, di ba? So, naobserbahan nila ito at inaral nila, these are the things na pampahaba ng buhay. One, you move naturally. Yung sinasabi ni Jack, tama yan. Dapat everyday, kahit anong ginagawa nyo, don't leave the house if you don't exercise. Now, supported by the Lancet study, yung 7,000 steps a day. Yeah. Oo. So, pagka naglakad ka ng 7,000 steps, you decrease heart disease, diabetes, dementia, and everything. Alright. Those countries are walkable environment. So, kung makikita mo, if you go to other countries, hindi mo kailangan ng kotse from end to end. Let's say, punta ka ng Hong Kong, punta mong area. Sa tayo, hindi pwede. Kasi 3 hours ka na sa kotse. Kasi walang continuity ang ating transport system. So, nakaupo ka lang. And then, pag nagutom ka, saan ka magkakain? Sa drive-thru. So, yun ang nagko-contribute sa sakit ng Pilipino. So, isa sa problema natin na in contrast with other ASEAN countries and all over the world, we don't have a walkable environment. Yan. Yun na Oo nga nga po. eh. Pero alam nyo, kahit nasabihin natin, sige, hindi pwede, napaka-polluted sa labas. Pero at this point, ako, pag if there's a will, there's a way. Kumbaga, gagawa mo ng paraan. For example, imbis na mag-elevator ka, mag-stairs ka, o maglakad-lakad ka sa opisina mo, umikot-ikot ka, di ba? Ako sa mall. That's Sa correct. mall, 5 actually, I minutes. see people sa mall. Opo. Ninya 5 minutes every hour tatayo kung 8 to 5. Kung 8 to 5, that's 4 hours. 5 minutes times 8 hours, that's 40 minutes walking. Uy. Hindi kailangan po mag-gym. No. Hindi Oo. kailangan mag-gym. So, mabibilang naman yun sa cellphone nyo at ang iba merong watch kung ilang steps ka per day. And then, 7,000 steps. But kung gumagalaw ka, 4,000 steps, 2,000 steps, it doesn't matter. Wag lang ho 0 step. Kasi sitting is the new smoking. Sitting is the new smoking. Ang pag-upo. Kaya maraming nagkakasakit dahil pag-upo. Now, paglabas ng fast food, siyang paglabas din ng mga telepono at saka mga gadgets. Ngayon, social media ang nakaupo lagi. So,
kakain ka, tapos may puyat, yan ang nagkokoso ng problema po natin. Based dun sa nakikita natin sa Netflix, dyan sa Blue Zone, or Ikigai, that I bought that book. Japanese. Ako din may ganyang libro, actually. Oo. Binasa Ang ko ganda rin niyan. yan. Pala, Yung, no? yung pagkain na number 2, sa Japanese, 80% lang sila magpapakabusog, hindi 100%. Hindi ka dapat busog. Oo. Oo. Kunyari, Yun wag kang magpakabusog. Hindi Oo. kailangan busog Yung ka wag yung pagka bundat, yung kumain. oo. Oo. Kumbaga hanggang 80% lang. Oo. Meron pa nga ako isang libro na binili noon. Matagal na rin po ito, no? Why French women don't get fat. Bakit hindi tumataba ang mga French? Oo. Oo. And to think yung mga pagkain rin nila, di ba? Grabe rin sila sa sweets, yung mga duck nila or whatever, yung mga taba, di ba? Ano pala sila, ganun din. Pakonti-konti lang. Konti. Tikim-tikim lang. Konti. Oo, tsaka Konti-konti. Sa Japan, ang concept na yan, hara hachibun. 80%, at saka makikita mo yung pagkain din sa Japanese, just like the French, pakonti-konti lang, Yes, hindi yung kaya konti. malakihan, di ba? Tayo kasi. Kaya nga. Tayo po mahilig sa ano Hindi, eh. Well, ako, Diba? sabi ko sa inyo, Buffet, partner, tsaka Doc buffet. Tony, ako pagpupunta ko yung buffet nga. Oo. Siyempre, ang mentality ko, pato ko kuhain ng konti, binayaran ko to. Yun nga, dati ganun yung mentality ko. Pilipino Kailangan yan. susulitin Pinoy ko na to Pinoy. dahil ito Oo. binayad ko eh. Pero ngayon, wala, kinokontrol ko na rin. Di bali ng Oo. malugi. Tsaka pag titignan ko yung plato ko, Oo. talagang yung pinggang Pinoy, yung makabagong pinggang Pinoy, wag mo talagang punong-puno, wag Oo. naman overflowing. Dati talaga, Oo. sinusulit ko, drinks. Nako, Pwede ka hinihingi ko naman lahat yun. bumalik eh. Hindi, ko nga pero alam yun eh. nga eh, balik ako Oo. na balik. Pero alam mo yun, masyado kong sinusulit, hindi na healthy. Oo. Tsaka, bago tayo magpaalam na, Doc Tony, maganda yung sinabi mo na kahit every 5 minutes sa isang Yeah, oras, oo. mapapansin mo, wow, naka 40 minutes ka na pala. Oo. Kasi yung concept na na-overwhelm kasi ako, naku, kailangan ko mag-exercise na isang oras, Oo. dire-diretso. Tawag dyan nung kaibigan ko rin na mahilig mag-workout, exercise snacks. Kumbaga parang snack yung exercise mo. Hindi kailangang hardcore. Di ho ba? Well, before we go, Doc Tony, ang dami na naman namin na meron nga nag-message dito na kapag ikaw, pag si Doc Tony, ang guest, maganda talaga ang discussion about health, heart. Thank you, Maria Dulce Orate. Sa lahat po ng nagme-message, meron po tayong sa kasalukuyan, 7,000 viewers sa YouTube lang po yan, live viewers po yan, and sa lahat po ng nagme-message, meron pa dito, taga-Australia, nakikinig sa atin, ano? Si Noel Dorosan. Doc Tony, paalala na lang po sa lahat ng mga Pinoy na nakikinig sa atin mula po sa iba't ibang parte ng mundo, hindi lang po sa Pilipinas. Okay, narinig ko yung message natin, ano yung gustong-gusto mong gagawin sa Christmas. Yes. Okay, ang unang-una, apat eh. Sorry I have to tell you this. Okay. Ang unang-una, dahil sa kabisihan natin, faith, apat na F eh. Faith. Whatever faith na meron ka, faith in God. Okay. Number 2, family. Spend time tayo sa pamilya natin. Kasi minsan sa pagtatrabaho natin, nakakalimutan yung family. And then yung susunod na F, fitness. Physical fitness, mental fitness, emotional fitness, at saka spiritual fitness. At ang pang-apat, spend your time also with your genuine friends. F. Friends. Hindi friends. Genuine, teka lang, may genuine. May- Ba, may fake? qualifying ba Kasi na may ano? fake friends din, Oo. di ba? Panglima yun yung Or Kasi may fair fake weather friends. friends kung kailangan. May fair weather friends kasi eh. Yes. Opo. Oo. So, Kaya- So, yung totoong yan ang friends. apat. Friends, Oo. family, faith, fitness. Wow. And then yung panghuli, do makabayan ng konti, Filipinas. Wow. Ibig sabihin, kahit 5% of your time, any time of the day, huwag mong kalimutan yung F, Filipinas. So ulitin ko faith, alright? Mag-reflect tayo, 1 week lang yan, ha? And then, family, mahalin nyo. Kasi life is limited eh. And 3, fitness. Yan, yung binanggit namin ni Jeff. Marami ha. Physical, mental, emotional, spiritual. At ang friends and then Filipinas. Yun po ang message natin for the Christmas. Wow. Thank you so much, Doc Salamat po, Tony. Doc.